parang sinasabi nila na sa ngayon, eh, 50-50 pa kung meron talagang numero to impeach VP Sara Duterte. Second, um, ano kaya yung magiging eksplanasyon ng depensa dito? Kasi sa akin po, sa aking palagay, yung naririnig natin na depensa ng kampo ni VP Sara 'pag ito'y nape-press con, ako personally, 'pag ang depensa ng kampo ni VP Sara nagagaling sa press con or sa social media, personally, hindi ako naniniwala. Bakit? Kasi kung matapang sila magpa-press con, bakit hindi sila matapang harapin yung komite, 'di ba? Na nagsasagawa ng proceeding na ito. Kahit sabihin na natin all legal technicalities kung bakit hindi nila kailangang harapin ito, at the end of the day, bilang isang mamamayan, hindi nasasagot. 'Di ba? Yun yung pinakaproblema natin. At yung ikatlo dito, yung public perception versus legal proof, magbabanggaan dito. Bakit? Dahil po sa mga listeners ko, karamihan dito, they are against Duterte. And I submit to it. Pero yung perception po nating publiko, ito po ba'y mas matimbang sa anuman ang makikita nating ebidensya na magpapatunay na may pagkakasala ang ating ikalawang pangulo? Para sa akin po, meron akong personal opinion about this and I might be biased against Duterte. Pero dito po sa proceeding ng impeachment po, naniniwala ako na dapat po lahat tayo maging fair. Wala po dapat political color ang gamitin natin dito sa proceeding nito. Dapat po tignan natin siya in a way of inosente ang ating Vice President sa lahat ng alegasyon patungkol sa kanya until ma-prove siya na guilty ng Senado. At siya po ay mapatawang guilty. Up until to the very last of decision ng Senado, para po sa akin, lahat po ng narinig natin ay pawang hearsay. Yes, maraming magsasabi at maraming magsasalita sa akin na, "Hindi, dapat maniwala ka, hindi dapat ganito." Opo, totoo 'yun. Pero kung babaliktarin natin ng posisyon, paano po kung si President Bongbong Marcos na may nakaupo, 'di ba? Kahit tayo gano'n din naman ang hihilingin natin, justice lang. Yung katotohanan lang yung lumabas. Kung tama yung binabato sa kanya, usigin siya. Kung hindi naman tama, at least makamit natin pare-parehas even, 'di ba, sa naaakusa yung hustisya, 'di ba? Kasi yun ang importante, hindi po importante ang public opinion or public perception. Ang importante po dito, and I believe on this, that we all should be equal and fair sa Vice President natin. Hindi ko sinasabing hindi siya patawan ng impeachment, no. Ang punto ko lang, magbabanggaan lang yung, ah katotohanan ng ebidensya kung ito ay mapatunayan pagdating sa Senado. Pero ngayon, maganda lang pag-usapan, pero we need to understand that VP Sara Duterte is innocent until proven guilty ng Senado. Ayan. Maraming maraming salamat po. If you like this video, please, ito po yung mga mini podcast natin sa ngayon because of my schedule. If you like this video, please don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also use your phone to scan and to follow us on our daily postings sa iba't ibang social media platform. Sa mga nandito po, Mission TV, thank you. Ako, si Densable TV 2.0 at ito ang Pilkas kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.